friend, sa buong buhay ko, akala ko wala na akong future. Na parang lahat ng nangyari sa akin ay nagpatibay sa idea na wala na akong pag-asa. Tulad ng naaalala mo sa kwento na binigay ko sa'yo, naging pulubi ako emotionally, physically, and spiritually. Hinahabol ako ng aking mga nakaraan, mga pagkakamali at mga pakiramdam na hindi ako qualified sa kahit anong bagay. Walang nagtagumpay sa buhay ko. Pero kapag kasama mo ang Diyos, kahit nagaano pa kadurog ang buhay mo, kayang ibalik ni Jesus ang bawat piraso ng buhay mo. Sabi nga sa Biblia, darating ang panahon na the sea will give up its dead. Maaring mukhang sobrang exaggerated ng larawan nito, pero isipin mo ang isang patay na katawan sa dagat na matagal nang nakalubog. Ang mga parte ng katawan nito ay parang naging bahagi na ng dagat. Kinain na ng mga nilalang sa dagat, maybe ng mga pating or ng mga isda. O yung mga buto ay naging bahagi na ng lupa at buhangin. Imposible nang buuin muli ang katawan na ito. Pero sa kapangyarihan ni Jesus, walang imposible. Gaano ka man kawasak o kasirang-sira, kayang ibalik ni Jesus ang lahat ng aspeto ng buhay mo. Ang patay na katawan na naging example natin ay pwedeng maging simbolo ng patay na bahagi ng ating buhay. Maybe it's about finances, family, relationship, at lahat ng lugar na kung saan nawalan ka na maybe ng pag-asa. Maaaring kinain na ng sakit, pagkabigo, hirap o pagtataksil ang buhay mo. Maaaring sumuko ka na din sa buhay. Pero kayang buhayin muli ni Jesus ang bawat aspeto ng iyong buhay. My friend, ganun ang ginawa niya sa buhay ko, sa akin. At ganun din ang ginawa niya sa buhay ng babae na pinag-uusapan natin. About the Samaritan woman na may 5 asawa, ang pang-6 na kasama niya ay hindi niya asawa. Ang kwento na iyon ay sumasalamin sa buhay natin kung saan pinagkatiwala natin ang ating pag-asa at tiwala sa mga tao, even sa mga bagay, pero hindi tayo nasa-satisfy. And ang ginagawa natin ay lumilipat tayo mula sa isang relation after relationships, mula sa isang addiction patungo sa bagong addiction or sa ibang addiction, mula sa isang goal papunta sa bagong goals. Pero kahit na gaano pa karami ang ginagawa natin or kung saan-saan man tayo nagpupunta, hindi natin matagpuan ang tunay na fulfillment and satisfaction. At dahil dito, nabubuhay tayo sa hiya, guilt at condemnation dahil sa mga pagkakamali natin. Wala nang pag-asa. Dumating tayo sa point na nawala na yung tiwala natin sa ibang tao at sa kung anong bagay pa man. At pakiramdam natin, wala nang pag-asa. Sinusubukan nating itulak ang mga tao palayo sa buhay natin. Nagtatago tayo sa mga anino ng ating kahinaan at kahihiyan. Pero tulad ng ginawa ni Jesus, sinabi sa John 4 verse 4 na kailangan niyang dumaan sa Samaria. Dahil lamang sa babaeng yon, dahil sa iyo. Si Jesus ay hindi tumigil sa paghahanap sa atin kahit na gaano pa tayo kalayo. At siya lang ang makapupuno ng mga voids at emptiness sa ating buhay. Dahil sa pagmamahal ni Jesus, tingnan mo ang nangyari sa Samaritan woman. Yung dating kinakahiya niya at hiyang-hiya siya sa kanyang mga kasalanan kaya nagtatago siya, biglang iniwan ang kanyang mga banga, tumakbo pabalik sa kanilang bayan at isinisigaw ang kanyang mga kasalanan at pagkakamali. Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, "Halika kayo, tingnan nyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Yan na kaya ang Kristo?" Kapag naiintindihan mo na ikaw ay napatawad ng Panginoon, yung dati mong kahihiyan ay magiging kwento ng redemption na mag-i-inspire sa iba. Yung dating kinakahiya mo ay dahil sa sobrang pasasalamat mo, hindi mo na mapigilang ikwento ito ng paulit-ulit sa iba. Sa ilalim ng batas, kapag alam mong may nagawa kang krimen, ito ang dahilan kung bakit lagi tayong nagtatago. Dahil sa takot at kahihiyan, guilty, nahihiya tayong humarap sa iba't ibang tao. Pero kung alam mo na ikaw ay napatawad na, baka maging kaibigan mo pa yung pulis or yung mismong judge na dapat ay hahatulan ka sa krimen na ginawa mo. Ito ang eksaktong dahilan kung bakit iniwan ko ang aking mga banga at sumisigaw sa wilderness na, "Halika kayo, kilalanin niyo ang aking Jesus na nagpatawad ng aking mga kasalanan." At kagaya ng kung paano niya ako niligtas, naniniwala ako na meron ka ring dakilang kwento, meron kang great story kung paano mo nakilala si Jesus sa balon at kung paano niya inihayag or kung paano siya nagpakilala ng kanyang sarili sa iyo. Ang kwento ng pagpapatawad ni Jesus ay hindi lang para sa akin o sa Samaritan woman. Ito rin ay mismong para sa iyo. Yung mga kahinaan at kasalanan mo, ang dating ikinakahiya mo ay magiging patunay ng grace, ng biyaya at kaligtasan na binigay sa iyo ni Jesus.